Araw-araw, kailangan kong magsabit ng isang bloke ng yelo sa itaas ng kisam. Hinahayaan kong pumatak ang napakalamig na tubig sa aking puson. Nanunuot sa buto ang ginaw, pero kailangan kong magtiis at magitngit ang mga ngipin. Hinahayaan ko lang na mamuti at mangitim sa lamig ang paligid ng aking puson hanggang sa mawalan na ito ng pakiramdam. Sabi ni Bianan, patay na ang asawa ko at bilang asawa niya, hindi na dapat magkaroon ng init o buhay sa loob ng aking sinapupunan. Sa gayon ko lang daw mapapanatili ang kalinisan para sa yumaong hereditary prince. Para maging karapat-dapat ako sa harap ng dambana ng Yong'an Mansion. Araw-araw akong nagtitiis sa pinakamalamig na tubig na ito. Habang tahimik na nagbibilang at nagpaplano. 1 taon na lang at makakatakas na ako, bitbit ang aking mga naipong salapi. Ngunit hindi ko inaasahan. Ang hereditary prince na binalitang namatay na sa digmaan ay biglang nagbalik. Nagbuni ang buong Yong'an Mansion. Habang nakatulala ako at mahigpit na hawak ang aking hairpin. Bakit siya bumalik sa ganitong oras? Lahat ay abot langit ang saya, maliban sa akin. Tulala lang akong nakatingin sa asawa ko na noon ko lang nakita ng personal. Nang matapos na ang iyakan at pagdiriwang ng lahat, hinila ako ni Bianan sa harap niya. Ito ang iyong asawa. Bagamat hindi siya gaanong matalino. Dahil sa sitwasyon mo noon, wala nang ibang mahanap ang iyong ina na handang magluksa para sa iyo. Mabuti na lang at ligtas ka na ngayon. Sa susunod na taon, ipagkakasundo ka ni ina sa isang babaeng mula sa mataas na pamilya bilang pangalawang asawa. Para magkaroon ng tunay na punong guro ang mansyon na ito. Ina, kararating ko lang, pag-usapan na lang natin yan sa ibang pagkakataon. Pero sa ngayon, may isang bagay akong gustong ipaayos sa inyo. Ano iyon? Nang masugatan ako sa labanan, iniligtas ako ng isang babae. Gusto ko siyang bigyan ng matitirhan. Ina, pakiayos ang isang bakanting patio para sa kanya. Susunduin ko siya bukas para manirahan dito. Isang matitirhan lang ang ibibigay ko sa kanya. Wala nang iba pang kahulugan iyon. Habang nagsasalita siya, paulit-ulit siyang sumusulyap sa akin. Samantalang ako, mula nang pumasok siya, wala akong sinasabi. Nakangiti lang ako na parang tanga. Pagkatapos ng hapunan, nang bumalik ako sa Tingyu Pavilion. Nakahilig si Xiao Heng sa may bintana at nagbabasa. Iniangat niya ang kanyang tingin sa akin. Kahit hindi ikaw ang babaeng binalak kong pakasalan. Ngayong kasal ka na sa akin, hindi kita itatrato ng masama. Dito sa mansion, tinitiyak ko ang iyong kaligtasan. Tumango lang ako habang nakangiti ng hangal. Ang gusto niyang pakasalan ay ang maganda kong kapatid na si Yunyao. 3 taon na ang nakalilipas nang mabalitang namatay siya sa digmaan. Tumangging magpakasal ang aking kapatid kahit anong mangyari. At dahil ako ang tanyag na baliw na anak sa kabisera, pinilit ako ng aking madrasta na si Qin para pumalit sa kasal. Sa gitna ng pinakamalamig na panahon, itinapon niya si ina sa lawa. Halos mamatay na si ina sa ginaw. Ang kapatid ko namang lalaki, sa pagtatangkang protektahan si ina, ay binugbog din ni Qin hanggang sa magkasugat-sugat ang katawan. Wala akong nagawa kundi pumayag na magpakasal sa Yong'an Mansion kapalit ng aking kapatid. Malapit ko na sanang makuha ang kasunduan sa paghihiwalay, pero ngayon ay tila naglaho na ang lahat. Kinaumagahan, ginising ako ng isang katulong. Wala na roon si Xiao Heng. Tiningnan ni Matandang Li ang puting panyo sa kama at nagtanong, "Mahal na ginang, bakit walang anumang marka rito?" Tiningnan ko siya ng may pagkalito. Kunwari ay wala akong alam tungkol sa marka ng unang gabi. Bumuntong hininga si Matandang Li at itinago ang panyo. Hindi nagtagal, ipinatawag ako ng prinsesa. Pagkapasok ko pa lang, isang kahon na ang ibinato sa ulo ko. Lumuhod ka sa harap ko. Ipaliwanag mo kung bakit walang marka sa panyong iyon. Nakaluhod ako sa sahig habang patuloy na nagkukunwaring tanga. Hindi mo ba siya tinuruan? Tinuruan ko ang ginang kagabi. Pero tila hindi niya ito natandaan. Pinarusahan akong lumuhod sa bakuran. Hanggang sa bumalik si Xiao Heng mula sa palasyo. Naglalakad na nakangiti ang Panginoon ng Yong'an at si Xiao Heng. Sa likod ni Xiao Heng ay may isang babaeng nagngangalang Qingdai. Ang babaeng iyon ay may bakas ng peklat sa kanyang mukha. Sabi ni Xiao Heng, ang mga sugat na iyon ay dahil sa pagliligtas sa kanya. Nang makita ako ng Lord ng Yong'an Mansion, agad niyang itinago ang kanyang ngiti. Bukas, isama mo si Yunshu sa pagbisita sa pamilya niya. 3 taon na mula nang ikasal siya rito. Liban na lamang sa iyong kaarawan at anibersaryo ng kamatayan para ipagdasal ka. Hindi pa siya nakakalabas ng pinto kahit kailan. Kinabukasan, maagang-maaga akong ginising ni Ayali. Naghanda ang mansyon ng 2 karwahe na puno ng mga regalo para sa pagbisita sa pamilya. Pagdating sa Yun Mansion, sabay-sabay na nagbigay-pugay ang pamilya Yun kay Xiao Heng. Para bang kinalimutan na nila ang presensya ko. Tanging ang nakababata kong kapatid na si Yun Heng ang tumakbo sa harap ko. At tinawag ako ng ate. 3 taon kaming hindi nagkita. Mas matangkad na ngayon si Yun Heng kaysa sa akin. Si Yun Heng lang ang tanging anak na lalaki ni tatay. Sa edad na 12 ay naging scholar na siya, at sa edad na 15 ay pumasa na sa provincial exam. Mayroon na siyang titulo at dangal sa kanyang pangalan.
Isang sulyap lang ang ibinigay sa akin ni tatay. Ngunit kay Xiao Heng, punong-puno ng pagingiti at panghihimas ang kanyang mukha. Hereditary Prince, nakaligtas kayo sa malaking panganib, tiyak na may darating na malaking swerte. Malamig lang ang ekspresyon ni Xiao Heng at hindi umimik. Pagkapasok sa loob ng mansion, kami ni Xiao Heng ay nagbigay-pugay kina tatay at sa kanyang legal na asawa bilang mga nakababata. Lumuhod ako at yumukod, habang si Xiao Heng ay nagbigay lamang ng simpleng pagbati. Sumama si Xiao Heng kay tatay papunta sa silid aklatan. Nang makaalis siya, parang nawalan na ako ng lakas. Nakaupo ang ginang na si Qin sa pangunahing upuan habang umiinom ng tsaa. Tila nakalimutan na niyang nakaluhod pa rin ako. Hindi ako nangahas na tumayo dahil baka pahirapan niya ang aking ina. Habang sumasakit na ang aking likod sa pagluhod, dumating ang aking ate na si Yunyao. Lumapit siya sa akin at tinitigan ako ng may panghahamak mula sa itaas. Yunshu, ang kasal na iyan ay ibinigay ko lang sa iyo. Ngayong bumalik na ang Hereditary Prince. Dapat ka nang pumirma sa kasunduan sa paghihiwalay at ibalik sa akin ang posisyon ko. Pero ate, narinig ni Yunshu sa biyanan ko na kukuha raw ng pangalawang asawa ang asawa ko. Noong akalang patay na ang asawa ko, hindi ka nagpakasal sa kanya. Mukhang hindi napapayag ang biyanan ko na pakasalan ka pa ng asawa ko. Alam ng buong kabisera na ang panganay na si Yunyao ay ayaw magluksa para sa kanyang namatay na mapapangasawa. Kaya pinilit niya ang kanyang kapatid sa labas na magpakasal kapalit niya. Kaya naman, wala nang sinumang interesadong pakasalan si Yunyao. Padabog na ibinaba ni Ginang Qin ang tasa ng tsaa sa mesa. Lapastangan. Isang malakas na sampal ang ibinigay ni Yunyao sa aking mukha. Tiniis ko ang sakit at tumingala ng may inosenteng mukha. Totoo ang sinasabi ko. Nabalitaan kong ang mahal na prinsesa ay may napili na ring ibang mga binibini. Sa darating na mga araw, ipapasok na sila sa mansion. Ngunit isinama pabalik ng Hereditary Prince ang kanyang tagapagligtas. Isang napakagandang ate na nakatira na sa loob ng mansion ngayon. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Yunyao. Nagkunwari akong nahihiya at namula ang aking pisngi. Sabi ng biyanan ko, pinalainom ako ni Ayali ng pampalusog na sabaw. Kapag nagka-baby na ako sa aking tiyan. Kahit pa kumuha ng ibang asawa ang Hereditary Prince, wala na akong dapat ikatakot. Kapag ba nagka-baby na ako sa aking tiyan, hindi na ako palalayasin ng Hereditary Prince. Napangisi ako sa loob-loob ko. Napakalinaw na ng pahiwatig ko. Kung hindi pa rin sila makakaisip ng paraan, walang silbi ang pagiging ginang Unikin sa loob ng maraming taon. At gaya ng inaasahan, nakuha ko ang gusto nila. Tumayo ka na riyan, baka bumalik ang Hereditary Prince mamaya. At isipin niyang inaapi ka namin. Bihira ka lang makabalik, puntahan mo na ang iyong ina. Nangulila siya sa iyo sa mga nakalipas na taon. Salamat po, Ginang. Mabilis akong naglakad patungo sa bakuran ni ina. Matagal nang naghihintay si ina sa may pintuan habang nakatingin sa malayo. Nang magkita kami, agad akong yumakap sa kanya. Niyakap niya ako ng mahigpit habang hindi mapigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Inay, wag na kayong umiyak, wala tayong masyadong oras para mag-usap. Tama si Yunshu, halika na sa loob at doon tayo mag-usap. Pagpasok sa loob, tiningnan ako ni ina ng may pag-aalala. Ngayong bumalik na ang Hereditary Prince. Ngunit hindi hahayaan ng mansion na ikaw ang maging pangunahing asawa. Tiyak na pakakasalan nilang muli ang Hereditary Prince. Ano na ang mangyayari sa inyo? Plano nilang maghintay pa ng isa o kalahating taon. Saka kukuha ng pangalawang asawa para kay Xiao Heng. Anong balak nyo? Hindi ka nila hahayaang makaalis. Nakataya rito ang kanilang dangal. Sa ngayon, dalawa lang ang kahihinatnan mo. Ang mamatay sa sakit o maging palamuti lang nila sa harap ng iba. Pagkaraan ng sandali, hinawakan ni ina ang aking kamay. Sure, tumakas ka na. Sa galing mo kung tatakas ka sa malayo. Hindi ka na nila matatagpuan. Huwag mo kaming alalahanin ni Aheng. Si Aheng ang tanging anak na lalaki ng pamilya yun. Ngayong may posisyon na siya sa gobyerno. Walang magagawa ang pamilyang Qin sa amin. Tumango ako. Alam ko po. Mag-iisip ako ng paraan. Titingnan ko kung makukuha ko ang kasunduan sa paghihiwalay. Kung hindi talaga ubra, kahit sulat ng pagdidiborsyo ay sapat na. Basta makakaalis ako, baliwala na sa akin kung idiborsyo man ako. Nag-usap pa kami ng sandali bago may nagpatawag mula sa main hall para kumain. Sa loob ng hall, nakaupo si Yunyao sa kanang bahagi ni Xiao Heng. Umupo naman ako sa kaliwang bahagi ni Xiao Heng. Tinakpan ni Xiao Heng ang kanyang bibig at bahagyang umubo. Saan ka nang galing? Pumunta po ako kay ina at kumain ng maraming kakanin. Gusto niyo po bang tumikim, asawa ko? Sure, nakahain na ang mga ulam. Bakit mo pinapakain ng kakanin ang asawa mo? Nga, lumalamig na ang pagkain kung hindi pa tayo kakain. Tiningnan ko ang kakanin at binalot ito sa panyo. Biglang lumapit si Xiao Heng sa pwesto ko. Agad akong tumingala at tumingin kay Yunyao. Ate, ang asawa ko ay isang lalaking hindi mo kaano-ano. Bakit ka nakaupo sa tabi niya? Hindi ba sabi ni ina ay bawal tayong lumapit sa mga lalaki? Natahimik ang lahat ng nasa hapagkainan. May nasabi ba akong mali?
Nang makitang pinagtatawanan siya ni Xiao Heng, nag-inarte si Yun Yao. Xiao Heng Judge. Tinaas ni Xiao Heng ang kamay niya para patigilin siya, at nagdilim ang kanyang mukha. Binibining yun, rumespeto ka. Ako ang bayaw mo ngayon, hindi nararapat na tawagin mo akong kuya. Tumayo si Xiao Heng. Ginoong yun, hindi ko yata kayang sikmurain ang pagkain ito. Aalis na kami. Pagkasabi niyon, hinila niya ang kamay ko at lumabas. Hinila niya ako palabas ng Yun Mansion. Pagkalabas ng mansyon, dahan-dahang hinaplos ni Xiao Heng ang namumula kong kaliwang pisngi. Masakit ba? Hindi na po. Ipinapahiya mo talaga ako. Tandaan mo, asawa kita. Sa susunod na may manakit sa iyo, gumanti ka para sa akin. Paano kung saktan ako ni Xiao Lan, gaganit din ba ako? Hindi ka magagawang saktan ni Xiao Lan. Medyo mayabang lang siya, pero hinding-hindi ka niya aapihin ng walang dahilan. Maliban na lang kung unahan mo siya. Hindi ko siya inaano. Nagluluksa lang ako para sa inyo. Hindi ako pwedeng pakalat-kalat. Gumaan ang mukha ni Xiao Heng at hinawakan ang kamay ko. Sabay kaming sumakay sa karwahe. Pagkabalik sa mansyon, tapos na ang oras ng pananghalian. Nagpautos si Xiao Heng na maghanda ng pagkain. Nang marinig na hindi pa kumakain ang anak niya, kumunot ang noo ng prinsesa. Hindi po hiyang ang anak niyo sa pagkain sa Yun Mansion. Kaya hindi po ako kumain. Tumingin ang prinsesa kay Xiao Heng nang may pag-aalala. Saka siya bumaling sa akin. Sure, bumalik ka muna at magpahinga. Babalik din si Heng pagkatapos kumain. Hindi mo na kailangang magsilbi rito. Hereditary Prince, mauna na po akong bumalik. Dahan-dahan lang po kayo sa pagkain. Sige, bumalik ka na. Tumayo ako at nagsimulang maglakad palabas. Narinig ko ang mapagmataas na tawa ni Xiao Heng mula sa aking likuran. Pagkalabas ko pa lang ng bakuran ng prinsesa, narinig ko agad ang boses ni Xiao Heng sa likod ko. Bakit hanggang dito pa lang ang nararating mo? Gutom na po ako, hindi na ako makahakbang. Matapos marinig iyon, bigla akong binuhat ni Xiao Heng. Nagulat ako at nakalimutan kong magpanggap na tanga. Anong ginagawa mo, ibaon mo ako. Nang masabi ko iyon, agad akong nagsisi. Mabilis kong itinungo ang aking ulo at hindi na muling nagsalita. Natigilan ng sandali si Xiao Heng. Binuhat niya ako patungo sa Tingyu Pavilion. Pagdating sa Tingyu Pavilion, may sinabi si Xiao Heng. Hindi ba't matatag naman ang pagbuhat ko sa iyo habang naglalakad? Namula ang mukha ko. Tinalikuran ko siya at pumasok sa silid. Namula ang mukha ko, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa takot. Natatakot ako na kapag matagal kaming magkasama, mabubuko ang pagpapanggap ko. Isinara ko ang pinto ng silid. Hindi nagtagal, nagpadala si Xiao Heng ng pagkain para sa akin. Hindi pa rin siya kumakain. Plano niyang sumabay sa akin sa pagkain. Pagkatapos noon, tumanggap ng misyon si Xiao Heng at kailangang maglakbay ng malayo. Kakaalis pa lang niya. Ipinatawag na ako ng prinsesa para turuan ng mga tuntunin. Araw-araw akong gumigising bago sumikat ang araw. Pumupunta sa bakuran ng prinsesa at nakatayo habang hinihintay siyang magising. Pinagsisilbihan ko siya sa paghihilamos at pagkain. Ngunit gumagawa pa rin siya ng paraan para parusahan ako. Dagdag pa ang madalas na paninira sa akin ng hipag kong si Xiao Lan. Para akong nasa gitna ng nagbabagang apoy at malalim na tubig. Isang araw, kakatapos lang mag-almusal ng prinsesa. Dumating ang asawa ng ministro. Pagkatapos nilang mag-usap ng kaunti, bigla akong tinawag. Bingi ka ba? Agad akong lumuhod at humingi ng paumanhin. Anong kamalasan ito, bakit ka ba namin naging manugang? Tiningnan ako ng asawa ng ministro. Mahal na ginang, ipinakiusap sa akin ng prinsesa na humanap ng 2 babae para maging asawa ng hereditary prince. Maaari niyo po ba silang tingnan? Doon ko lang naunawaan na ang 2 binibining dala ng asawa ng ministro ay mga babaeng inihanda para kay Xiao Heng. Inirapan ako ng prinsesa. Tumayo ka na riyan, bakit ka pa nakaluhod? Tumayo ako at tiningnan ang 2 binibini. Napakaganda nilang 2. Sa tingin ko ay magugustuhan sila ng aking asawa. Bilis, magpasalamat kayo sa mahal na ginang. Bago kayo makapasok dito, kailangan nyo muna ng pahintulot ng mahal na ginang. Ang 2 babae ay lumabas at lumuhod sa harap ko. Tanggapin mo na sila para magkaroon ng maraming supling si Heng. Nang bumalik si Xiao Heng, simula na ng tag-init. Matapos magbigay-pugay, sabay kaming bumalik sa Tingyu Pavilion. Habang naglalakad, walang nagsasalita sa aming 2. Sumusunod ako sa kanya nang may bahagyang pagtakbo. Biglang may narinig na kalabog, nabangga ko si Xiao Heng. Kanina pa ako nakabalik. Wala ka ba talagang gustong sabihin sa akin? Wala po. Nadismaya si Xiao Heng, tumalikod siya at naglakad palayo. Binilisan niya ang kanyang mga hakbang. Tinatamad akong humabol, kaya dahan-dahan na lang akong naglakad pabalik sa Tingyu Pavilion. Nako, ginang, bakit ngayon lang po kayo nakabalik? Narito na po sina Concubine Jin at Concubine Lin. Nabalitaan daw nilang nagbalik na ang hereditary prince, kaya gusto nilang magbigay-pugay. Papasukin mo sila. Si Concubine Jin ay nagbibigay ng impresyon ng pagiging malamig.
Samantalang si Concubine Lin ay parang isang rosas na namumukadkad. Napakaganda ng kanyang ngiti. Yumuko ang dalawa bilang paggalang. Tumayo na kayo at uminom ng tsaa. Naliligo pa ang hereditary prince. Lalabas din siya maya-maya. Naupo silang dalawa at kinausap ako. Inaalam nila ang mga hilig ni Xiao Heng. Sinabi ko sa kanila ang lahat ng nalaman ko kay Lola Li. Lumabas si Xiao Heng at nakita kaming masayang nagkukwentuhan sa bulwagan. Magsasalita pa sana siya. Nang makita siya ni na Binibining Jin at Binibining Lin, agad silang tumayo at nagbigay pugay. Tila nahulaan ni Xiao Heng kung sino sila. Sino ang dalawang ito? Sila ang mga magagandang babaeng pinili ng aking ina sa pamamagitan ng asawa ng kalihim para sa inyo. Tanggapin niyo na sila, mahal ko. Matapos marinig iyon, tumabi sa akin si Xiao Heng. Tumingin siya sa akin ng may galit. Napakagalante naman yata ng aking asawa. Bakit hindi mo pagawing 7 ang kunin mo? Nagkunwari akong walang naintindihan. Huli na ba ang lahat para humanap pa ng iba? Yun Shu. Nagulat ako sa kanya. Lahat kayo, lumabas. Nakatuon ang mga mata ni Xiao Heng sa akin. Tumalikod ako para lumabas din. Pinto, manatili ka riyan. Hindi ba't pinalalabas nyo kami? Nanggagalaiti sa galit si Xiao Heng. Yun Shu, sinasadya mo ba ito? Hindi po. Lumingon si Xiao Heng at tinitigan ng malamig ang dalawang babae. Hindi pa ba kayo lalabas? Natauhan sina Binibining Jin at Binibining Lin. Nagmamadali silang nagbigay pugay at lumabas. Kung hindi kayo nasisiyahan, maaari nyo namang sabihin sa kanila ng sarilinan. Masasaktan sila kung susigawan nyo sila sa harap ng maraming tao. Itong mga nakaraang araw, bakit hindi ko napansin na napakahusay mo palang manginis? Tayong dalawa na mag-asawa ay hindi pa nga nagsasama sa iisang silid. Paano akong makikipag-ugnayan sa ibang babae? Ngayong gabi, pagsasaluhan natin ang ating silid. Para naman mabigyan na natin agad si ina ng apo. Bakit hindi na lang si Binibining King Dae ang puntahan nyo? Nagsiselos ba ang aking Sure? Hindi po ako nagsiselos. Hindi po ako gusto ni King Dae, may iba siyang tinitibo. Matalik kaming magkaibigan. Isasama ko kayo para makilala siya, tiyak na magugustuhan niyo siya. 1 buwan akong nawala, wala ka man lang bang gustong sabihin sa akin? Hindi ko talaga maintindihan kung bakit siya mapilit sa tanong na iyan. Wala po. Tumawa siya ng mahina, at binitawan ako. Pinapunta ka ba ni ina rito para turuan ng mga tuntunin? Hindi ako nangahas na magreklamo tungkol sa aking biyaya sa harap ng kanyang anak. Masyado po akong mahina, kaya mas mabuting turuan pa ako ni ina sa kanyang tabi. Biglang hinawakan ni Xiao Heng ang aking baywang, at hinila ako sa kanyang yakap. Anong ginagawa niyo? Bitiwan niyo ako. Idinilat ko ang aking mga mata at tinitigan si Xiao Heng. Bigla siyang naglabas ng 2 porselas na gawa sa jade at inabot sa akin. Nakita ko ito nang hindi sinasadya habang nasa misyon ako. Sa tingin ko ay bagay na bagay ito sa iyo. Ang ganitong uri ng porselas ay dapat isuot ng sabay sa isang kamay. Kapag nagtama sila, lilikha sila ng napakagandang tunog. Kaya tinatawag din itong mga porselas na umaawit. Habang nagsasalita siya, isinuot niya ang 2 porselas sa aking pulso. Natatakot ba siyang baka gawan ko siya ng eksena kapag kumuha siya ng pangalawang asawa? Nagustuhan mo ba? Opo, nagustuhan ko. Ang 2 babaeng iyon, mayroon na silang mga opisyal na dokumento. Hindi ko alam, ang aking ina ang nag-asikaso ng lahat. Tumango si Xiao Heng at tumalikod para lumabas. Pupuntahan ko si ina. Nakita kong maaga pa bago magdilim. Kaya nag-isa akong nag-ensayo ng aking panloob na lakas. Hindi nagtagal, isang nakakarinding tunog ang narinig mula sa labas. Nakita kong maaga pa bago ang gabi. Nagsasanay lang ako ng mag-isa sa pagpapaikot ng aking panloob na enerhiya. Hindi nagtagal, may narinig akong matinis na boses mula sa labas. Yun Shu, ikaw na tanga ka, lumabas ka rito. Boses iyon ng aking hipag na si Xiaolan. Tinulak ni Xiaolan si Inang Li at pilit na papasok sa silid. Binuksan ko ang pinto at nagtanong. Xiaolan, may kailangan ka ba? Nagsumbong ka ba sa kuya ko na binubuli kita? Hindi ko ginawa iyon. Kung ganoon, bakit ako tinatanong ng kuya ko kung bakit kita inaapi? Sinabi ko nang hindi, maniwala ka man o hindi. Pagkasabi niyon, nilagpasan ko siya at balak ko nang umalis. Bigla niyang hinablot ang braso ko at tinulak ako ng malakas. Napaatras ako ng ilang hakbang. Sa sandaling iyon, uminit ang dugo ko sa galit. Sumentro ako at sinugod si Xiaolan. Sinabunutan ko siya ng mahigpit gamit ang 2 kamay ko. Bago pa man makapag-react ang lahat, kinalagad ko na ang buhok ni Xiaolan at hinila siya palabas ng bakuran. Ang mga katulong ni Xiaolan ay halos maiyak na sa takot. Ano, manonood lang ba kayo? Tulong, paghiwalayin niyo kami. Gustong ko mawala ni Xiaolan pero masyadong mahigpit ang hawak ko. Hindi siya makapalag kaya wala siyang ginawa kundi ang magmura ng magmura. Yun Shu, talagang lulutuin kita sa sarili mong mantika. Ikaw ang unang tumulak sa akin, wala naman akong ginagawa sa iyo. Bakit ka pumunta sa bakuran ko para pagsalitaan ako ng masama? Diyos ko, mahal na ginang kapag ipinagpatuloy niyo pa iyan. Makakalbo na ang binibini, bitaw na po.
Hindi, lagi niya akong inaapi at ngayon ay sinaktan pa niya ako. Ano ang ginagawa ninyong lahat? Dumating si Xiao Heng kasama si King Dai. Lumapit siya sa akin, hinawakan ang kamay ko at sumigaw. Bitawan mo siya. Nang makita ko ang mga mata ni Xiao Heng na namumula sa galit, dahan-dahan kong binitawan ang pagkakasabunot ko. Sino ang mag-aakalang pagkawala ni Xiao Lan? Ay bigla niya akong sinampal ng napakalakas. Dahil hawak ni Xiao Heng ang mga kamay ko, wala akong nagawa kundi tanggapin ng diretso ang sampal niya. Pilit kong iwinasiwas ang mga kamay ko para makawala. Bitawan mo ako, Xiao Heng, masama kang tao, lumayo ka. Nagkakaisang pamilya kayo para apihin ako. Nagpupumiglas ako para mahugot ang mga kamay ko. Habang pilit na sinisipa si Xiao Lan, bigla akong hinila ni Xiao Heng sa kanyang dibdib at niyakap ng mahigpit. Sino ang mag-aakalang hindi pa rin humuhupa ang galit ni Xiao Lan? At muli na naman niya akong sinampal sa mukha. Sino ang mag-aakalang hindi pa rin humuhupa ang galit ni Xiao Lan? At muli na naman niya akong sinampal sa mukha. Nawala na ako sa sarili, nagpupumiglas habang sumisigaw. Umalis ka, wag mo akong pakialaman. Bakit ka pa nabuhay at bumalik dito? Napatigil ang mga kamay ni Xiao Heng sa pagkakayakap sa akin. Tumingin siya sa akin na parang hindi makapaniwala. Eksaktong dumating din ang mahal na prinsesa. Doon lang kami tumahimik ni Xiao Lan. Tinuro niya kaming dalawa at bumulyaw. Tingnan niyo ang mga sarili niyo. Mukha pa ba kayong asawa ng hereditary prince at isang prinsesa? Yunshu, ikaw ang hipag ni Lan. Ang hipag ay parang ina na rin. Ganyan ba dapat umasta ang isang hipag? Yumuko lang ako at hindi nagsalita habang nakakuyom ang aking mga kamao. Nang mapagod na sa kapapagalit ang prinsesa, ikaway niya ang kanyang kamay. Pumunta kayong dalawa sa bulwagan ng mga ninuno at lumuhod doon. Tuwid akong lumuhod sa loob ng bulwagan. Samantalang si Xiao Lan ay nakaupo lang sa unan. Walang pumapansin sa aming dalawa, hanggang sa dumating si Xiao Heng nang magtatakip silim na. Pinarusahan niya si Xiao Lan na hindi makakalabas ng bahay sa loob ng isang buwan. Hindi matanggap ni Xiao Lan ang parusa. Anong karapatan mo? Dahil ikaw ang nagsimula ng gulo. At dahil ako ang hereditary prince ng mansion na ito. Nang ilayo na si Xiao Lan, hindi pa rin ako kumikibo. Nanatili akong nakaluhod ng tuwid. Tumayo si Xiao Heng sa likuran ko at napabuntong hininga. Lumapit siya sa akin at iniabot ang kanyang kamay. Tumayo ka na. Hindi ko inabot ang kamay ko, bagkus ay nakatukod ang dalawa kong kamay sa unan. Dahan-dahang ay relax ang iyong katawan. Maaari na bang lumabas ang hereditary prince? Tumingin sa akin si Xiao Heng nang may matinding pag-aalala. Iuwi na kita. Susubukan niyang hawakan ang kamay ko pero iniwas ko ito. Huwag na po kayong mag-abala, hereditary prince, kaya na ni Yunshu ang sarili niya. Pagbalik sa Tingyu Pavilion, dinaldal ko na lang ang pagkain ko. Hindi ko siya pinapansin. Hindi naman siya nagagalit at panay ang lagay ng ulam sa mangkok ko. Pagkatapos kumain, tumalikod ako para bumalik sa aking silid. Humarang si Xiao Heng sa dinadaanan ko. Sure, maaari ba tayong mag-usap? Tungkol saan? Pag-usapan natin kung bakit bumalik akong buhay. Ayaw mo ba talaga na bumalik akong buhay? Ayaw mo ba talaga na bumalik akong buhay? Noong una, pumasok ako sa pamilyang ito, bitbit ang iyong lapida para pakasalan ka. Walang nag-akala na babalik ka pa. Naparito ako para magluksa. Nangako ang mahal na prinsesa na pagkatapos ng 3 taon ng pagluluksa, bibigyan niya ako ng kasunduan sa paghihiwalay. Papakawalan niya ako. Sino ba namang mag-aakala na kung kailan magta3 taon na, doon ka pa babalik? Kung ganoon, nahadlangan ko pala ang paghihiwalay mo at ang muli mong pag-aasawa. Nang makita niyang nanahimik ako, muli siyang napabuntong hininga. Hindi ko akalain na bukod sa mga kaaway sa politika, pati ang sarili kong asawa ay ayaw akong makitang buhay. Hindi naman sa ayaw kitang mabuhay. Gusto mo na talagang umalis? Hindi para sa akin ang marangyang mansyon na ito. Kapag umalis ka, saan ka pupunta? Siguradong hindi ka babalik sa yon mansion, di ba? Hindi ka matatanggap ng ginang ng yon. Napagplanuhan ko na ang lahat. Pagkaalis ko, pupunta ako sa Jiangnan para magnegosyo at kumita ng kaunting pera. Kapag ang nakababata kong kapatid ay nakapasok na sa serbisyo, sibil at nakapagtatag na ng sariling pamilya, susunduin ko na ang aking ina para doon na manirahan. Isang maliit na bakuran na may 2 upuan. May maliit na mesa ng tsaa sa gitna. At ang mga paborito kong merienda. Ang sarap lang isipin, napakapayapa. Hindi kita maaaring bigyan ng kasunduan sa paghihiwalay sa ngayon. Pero sa loob ng 1 o 2 taon, ibibigay ko na sa iyo ang kasunduan sa paghihiwalay. Sa panahong ito, kailangan mo munang magtiis na manatili rito sa mansion. Hindi ko akalain na si Xiao Heng pa ang unang magbabanggit tungkol dito. Kung hindi ka mapakali, isusulat ko na ngayon ang kasunduan sa paghihiwalay. Pagdating ng takdang panahon, tatatakan ko na lang ito at ayos na. Natauhan din ako sa wakas at mabilis na tumango. Sa totoo lang, hindi naman kailangang magmadali. Kailangan. Hindi ko na siya pinansin at kumuha agad ng papel at panulat. Sige na, isulat mo na.
Nang makitang hindi gumagalaw si Xiao Heng, sadyang kukulitin ko na sana siya. Bigla. Anong nangyari? Nagkaroon ako ng kaunting sugat sa labas. Nasagi mo lang kanina nang hindi sinasadya. May medical box ba rito? Tulungan mo akong gamutin ang sugat ko. Dali-dali akong lumabas para hanapin si Tiali. Nagdala si Tiali ng isang kahon. Tia, hayaan mo na si Shuer ang tumulong sa akin. Itinuro ko ang sarili kong ilong habang nakatingin sa kanya. Mahal na ginang, isip bata pa po siya, hindi niya iyan kakayanin. Hayaan niyo na po ang matandang aliping ito ang gagamot sa hereditary prince. Hahanap sana ako ng pagkakataon para makaalis. Ngunit hinawakan ni Xiao Heng ang aking pulso. Kaya niya iyan. Maaari ka nang lumabas. Pagkaalis ni Tiali. Nagsimulang maghubad ng damit si Xiao Heng. Iniwas ko ang aking tingin at ikinaway ang aking kamay. Gawin mo na lang mag-isa, hindi ko alam kung paano yan. Sa loob ng 1 o 2 taong ito. Ang pinakamabuting paraan ng ating pakikitungo ay ang mag-usap lamang kapag may kailangan. Huwag na tayong magkita kung wala namang mahalagang dahilan. Ang paggamot sa sugat ng asawa, ang ganitong klaseng paglalapit. Mas mabuting gawin ito ng mga taong talagang malapit ang loob sa isa't isa. Nang lumingon ako, hinubad na pala ni Xiao Heng ang kanyang damit. Ang mga pisngi ko ay parang nagbabaga sa init. May mahabang sugat sa kanyang braso. Maraming dugo ang umaagos mula rito. Ang sugat na ito ay malamang na nakuha noong nakikipag-away ako kay Xiao Lan. Bumuka ito nang buhatin niya ako. Tinuruan ako ni Xiao Heng ng dahan-dahan kung ano ang dapat gawin. Nag-aral ako ng mabuti ng may seryosong mukha. Pagkagising ko kinaumagahan, wala na si Xiao Heng. Nang makita ng prinsesa na ang kanyang anak ay nag-ground ng 1 buwan. Binigyan din niya ako ng parehong parusa. Masaya ako dahil sa ganitong paraan, hindi ko na kailangang mag-aral ng mga alituntunin. At hindi ko na rin kailangang pagsilbihan ang mahal na prinsesa. Hindi ko inaasahan na sa 2nd araw. Isinasama ni Xiao Heng si King Dai sa Tingyu Pavilion. Matipid magsalita si King Dai at may malinis na tindig. Ipinakilala siya ni Xiao Heng nang may malawak na ngiti. Ito ang aking asawa, medyo may pagka-inosente siya. Hindi na kailangang magpakilala, hindi naman ito ang unang pagkakataon na nagkita tayo. Pagkasabi niyon, umiti ako kay King Dai. Hinawakan ko ang kanyang kamay at naglakad patungo sa bulwagan. Pagpasok sa loob, biglang binawi ni King Dai ang kanyang kamay. Tumingin ako sa kanya nang may pagtataka. Hindi mo ba gusto na hinahawakan ka ng iba, pasensya ka na. Masyado yata akong naging padalos-dalos. Ayos lang. Si King Dai ay isang taga-kolekta ng mga bangkay. Sabi ng iba, ang mga kamay niya na humahawak ng mga patay ay marumi. Sa paglipas ng panahon, ayaw na niyang ipahawak sa iba ang kanyang mga kamay. Anong masama sa paglilipat ng mga bangkay? Sino ba sa mundong ito ang hindi mamamatay? At saka, hindi mo hinahayaang mabilad ang mga taong iyon sa para. Malaking kabutihan ang iyong ginagawa. Kahanga-hanga ka, tumingin sa akin si King Dai nang may pagkagulat. Ganoon ba talaga ang iniisip ninyo, mahal na ginang? Tumango ako ng madiin. Kaya lang, hindi ko pa ito nasubukan kailanman. Medyo natatakot ako kapag nakakakita ng bangkay. Takot ako sa mumu, umiti ka rin sa wakas. 3 taon na kitang kilala, ngayon ko lang nakitang umiti ka. Tama ang sabi ko, di ba, isang kayamanan ang aking asawa. Totoo nga, hindi pa lumilipas ang ilang araw na payapa. Bigla akong dinalhan ni Tiali ng isang imbitasyon. Ito ay para sa pagtitipo ng pagtingin sa mga bulaklak ng pangalawang binibini ng Qianzi. Nalito ako. Noong nasa pamilya yun pa ako, ang mga nakakadalo lang sa mga ganitong piging ay ang mga legal na anak na babae. Hindi ako kailanman nakatanggap ng imbitasyon. Nang mapangasawa ko ang huli, pagkapasok ko pa lang ay isa na akong biyuda. Ang mga biyuda ay hindi pinapayagang lumabas ng bahay. Umiti si Tiali at sinabi sa akin, ang binibining Shen na ito ay ang mapapangasawa ng pangalawang prinsipe. At nakaugalian na niyang magdaos ng piging taon-taon. Itong mga nakaraang taon, nanatili kayo sa loob ng mansyon para magluksa para sa hereditary prince. Kaya natural na kaunti lang ang alam ninyo sa mga nangyayari sa labas. Wala ring naglakas loob na magpadala sa inyo ng imbitasyon. Pero hindi ba't kasalukuyan akong nakaground? May ilang araw pa naman bago ang piging. Pagbalik ni Xiao Heng, tatanungin ko muna siya bago ako magdesisyon. Huwag kayong mag-alala. Ibinigay lang ito sa inyo matapos itong aprobahan ng hereditary prince. Sinabi rin ng hereditary prince na matagal na kayong nakakulong sa mansyon. Gamitin ninyo ang pagkakataong ito para magpahangin sa labas. Hindi ko inaasahan na pagkagising ko sa susunod na araw. Makikita ko si Xiao Heng na nakahiga sa tabi ko. Nakatukod ang isang kamay sa kanyang ulo habang nakatingin sa akin. Nagulat ako at muntik ko na siyang masipa pababa ng kama. Bakit ka nandito sa kama ko? Bakit wala man lang akong naramdaman? Umupo siya mula sa pagkakahiga. Ngayon, sasamahan kita sa Qianzi. Pagkasabi niyon, lumabas na siya para hintayin ako. Pagdating namin sa Qianzi, magsisimula na ang piging. Pagkababa namin ni Xiao Heng sa karwahe, sabay-sabay na nagbigay galang ang lahat.
Mula sa hindi kalayuan, isang boses ang narinig. Pinsan, sa wakas ay dumating ka rin. Ang sumalubong sa amin ay ang pangalawang prinsipe. Ang mapapangasawa ni Binibining Shen. Siguro siya na ang aking pinsan. Nararamdaman kong tinititigan niya ako na parang isang makamandag na ahas. Hindi ko mapigilang manginig. Naramdaman ito ni Xiao Heng kaya inakbayan niya ako. Ilang araw pa lang mula nang bumalik ako, umalis na agad ako para sa isang misyon. Kaya hindi ko siya nailalabas ng madalas. Ngayong araw, sinamantala ko ang piging sa pagtingin ng mga bulaklak ni Binibining Shen. Para ilabas siya at maranasan ang mundo. Narito na pala ang aking kapatid. Biglang lumapit si Yun Yao mula sa karamihan. Hinawakan niya ang aking kamay. Mula nang huli kang bumisita sa atin, hindi ka pa uli nakakabalik. Miss na miss ka na ni na ama at ina. Kung may oras ka, isama mo ang hereditary prince at madalas na bumisita sa bahay. Tahimik kong binawi ang aking kamay mula sa pagkakahawak niya. Sino ang mag-aakalang pagkahila ko pa lang ng aking kamay? Biglang dumaing si Yun Yao at natumba sa lupa. Kapatid ko, bakit mo ako tinulak? Alam kong may sama ka ng loob sa akin. Dahil 3 taon na ang nakalilipas, pinilit kitang magpakasal sa hereditary prince para magluksa sa kanya. Pero ang itulak ako sa harap ng maraming tao ngayon. Saan mo gustong ilagay ang dangan ng pamilya yun? Agad na nagbago ang tingin ng lahat sa akin. Eksaktong sandaling iyon, biglang sumipa si Xiao Heng. Itinuro niya si Yun Yao at agad na pinagalitan. Ikaw ang may kasunduan sa kasal sa akin 3 taon na ang nakalilipas. Ikaw din ang gumawa ng mga bagay na walang awa at walang utang na loob. Ngayon naman ay pinagbibintangan mo ang aking asawa dito. Ikaw ang nagpapahiya sa pamilya yun. Anong kapal ng mukha mo para akusahan ang aking asawa? Saka, kung itutulak ka man niya, sa tingin mo ba ay basta ka lang upo riyan? Kung hindi ka naniniwala, tumayo ka at hayaan mong itulak ka talaga ng asawa ko. Nagsimulang mamagitan ang pangalawang prinsipe. Pinsan, hindi naman ito malaking bagay. Sapat na ang humingi ng paumanhin sa sariling kapatid. Maraming nakatingin, bakit kailangang maging ganito kahiyahiya? Malamig ang tingin ni Xiao Heng kay Yun Yao. Ang usaping ito, paninindigan ko ito ngayon. Naging masama ang timpla ng mukha ng pangalawang prinsipe. Lumingon si Xiao Heng at tinapik ang aking ulo. Naaalala mo ba ang sinabi ko? Kapag may nang-api sa iyo, parang inaapi na rin nila ako. Kung sino ang mang-api sa iyo, gumanti ka rin sa kanya. Kahit matalo ka man, dapat ay makakuha ka rin ng kapalit mula sa taong iyon. Naglakad ako palapit kay Yun Yao nang may inosenteng mukha. Ate, pinagbintangan mo ako, maghihiganti ako. Itinulak ko si Yun Yao na parang naglalaro lang. Sino ang mag-aakalang sa isang simpleng tulak na iyon? Biglang tumalsik si Yun Yao nang may isang dipa ang layo. At nagluwa pa siya ng dugo sa kanyang bibig. Nagsisigawan ang lahat nang makita ito. Ang unang nakapagsalita ay ang pangalawang prinsipe. Ikaw na masamang babae. Bakit mo nagawang saktan ng ganyan ang sarili mong kapatid? Nang marinig ang sinabi ng pangalawang prinsipe, nagkunwari akong takot na takot. Iwinagayway ko ang aking mga kamay. Hindi ako gumamit ng lakas. Bahagya ko lang siyang itinulak. Akma nang hulihin ako ng pangalawang prinsipe. Hinihila ako ni Xiao Heng sa kanyang yakap. Pangalawang prinsipe, itinulak lang ng asawa ko ang binibining yun na iyon ng isang beses. Para lang patunayan na hindi niya ito itinulak kanina. Masyado lang talagang mahina si binibining yun, kaya siya natumba. Tumingin uli si Xiao Heng sa karamihan. Nakita ninyo naman, sadyang malakas ang aking asawa. Kung sinadya man ng asawa ko na itulak si binibining yun kanina, hindi lang siya basta-basta upo sa lupa ng dahan-dahan. Kaya simula pa lang, pinagbibintangan na ni binibining yun ang aking asawa. Dahil sa pag-aakalang medyo lito at tanga siya. Kahit pagbintangan siya ay wala siyang kakayahang lumaban. Nang hubaran ni Xiao Heng ang kanilang pagkukunwari, wala nang nangahas pang magsalita. Sa huli, lumabas ang asawa ng punong ministro para magsalita ng mga formalidad. Saka pa lang ako isinama ni Xiao Heng papasok sa Yun Mansion. Pumunta si Xiao Heng at ang pangalawang prinsipe sa kinaroroonan ng punong ministro.